Tumaas ang presyo ng karneng, baboy, puting asukal, maging ang semento sa ilang pamilyan sa Maynila. Ayon sa mga Department of Trade and Industry at Agriculture, Department of Agriculture, may kaugnayan yan sa mainit na panahon. Nakatutok si Claire Delfin. Magkasamang puwersa ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture nang suyurin ang palengke at ilang pribadong tindahan sa Paco, Maynila. Sa kanilang pag-iikot, nasita ang stall na ito. Pinatanggal ang pulang reflector na nakakabit sa ilaw. Ayon sa DTI, stable ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagaman nakapaloob sa kanilang suggested retail price o SRP, may ilang produktong tumaas ang presyo. Tulad ng karneng baboy na tumaas ng 10 piso mula sa 180 pesos ang kilo noong nakaraang linggo. Yun ang kino-confirm namin sa mga producers kasi I think pag during summer meron talagang konting pagtaas niyan on the production cost. Sa Quinta Market sa Maynila, kahit daw tumaas ang puhunan ng mga tindero, pilit pa rin daw nilang pinapanatili sa dating presyo ang mga panindang karne. Bukod sa karneng baboy, tumaas din ng bahagya ang presyo ng asukal. Sa Paco Market, umakyat ng piso ang kilo ng dating 46 pesos na white sugar. Dahil daw sa mataas na demand sa asukal ng mga nagbebenta ng sa malamig at ibang inuming patok ngayong summer. Bukod sa pagkain, pati ilang construction materials sa ilang tindahan nagtaas presyo. Sa hardware store na ito sa Paco, 5 hanggang 10 piso ang itinaas sa kada bag ng semento mula sa dating 210 pesos. Iniimbestigahan na raw ng DTI ang dahilan sa price increase. Pag summer, mas malakas ang construction, di ba? Dahil lahat naghahabol bago mag-umpisa ang tagulan. Muling paalala ng DTI sa lahat ng mga nagtitinda, may criminal charges ang overpricing na may multang hanggang 1 milyong piso. Kahit ang di paglagay ng price tags, may multa ring aabot ng 150,000 pesos. Kaya sana wag na raw umabot sa puntong ito, makisimpatya na lang sa kahirapan ng maraming Pinoy. Claire Delfin, nakatutok 24 oras.